Asa panganay mahirap talaga ang sitwasyon. Lalo na pasan mo talaga ang mga problema. Tas asa panganay, syempre hindi madali. Syempre pag may mga problema, panganay pa din po talaga ang unang sumusolve ng mga problema. Yeah. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, at ayan, nandito tayo sa Barangay Bororan, at mayroong inilapit sa atin na isang pamilya. At nagpapasalamat tayo, unang-una Kuya Bal Santos Matubang at Idang Vlogs, Kalingap Rab. At kasalukuyan kasama natin Willie Vlogs, may mga kasama rin po tayo dito. Mga kalingap, mga kababayan, tara samahan nyo kami at alamin natin ang kwento ng inilapit na to sa atin. Let's go. Anong pangalan nito, Kuya? Roseanne tayo. Roseanne. Hello po, ate. Good morning. Ate. Hello po. Uy. Hello. Huwag ka maingay. Matapang ba yung aso ninyo? Hindi naman. Pero nakatali. Bakit nakatali? Bakit nakatali? Ayun, tingnan po kayo may paluwas. Hindi pinalalabas. So, ano ate? Ay. Bago yun ate, anong pangalan ate? Roseanne. Roseanne. Ilan taon? 19 po. 18 years old. 19. 19. So, nag-aaral. Yes po. Anong grade? First year. First year college. Ano yung course? Electronics. Electronics. Si papa mo anong trabaho? Construction worker. Construction. Si mama mo? Housekeeping lang. Housekeeping. Asan siya? Hindi tulog. Tulog. Maaga pa. Anong oras nagigising si mama mo? Hindi ko lang alam. Bakit? Umaga na, tulog pa. Nag-practice po kasi sila kagabi. Anong natin siya? Zumba? So, Nagsusumba. Ilan na siya? 45. 45. Si papa mo? Hindi ko lang po siya. Nasa 40 po ata siya. Nasa 40 din. So ilang kayo magkakapatid? 4 po. 4. Kumusta ang inyong pamumuhay dito? Baka pwedeng may kwento mo sa akin dito sa mga nakakapanood nito, Lalong-lalo na si papa mo, ano ang sitwasyon ni papa mo, anong trabaho, si mama mo, anong sitwasyon ni mama mo, anong trabaho. Baka pwedeng may kwento. Minsan mahirap kasi pag walang naghahanap kay papa tas mama na nagpapatrabaho, hindi. Syempre, kapag walang ganun, minsan walang makain. Ilan kayo magkakapatid? 4 po. 4. So ilan na nag-aaral sa inyo? 3. 3. Bakit? Ano ka, bunso? Panganay. Ikaw panganay. So bakit 3 lang kayo nag-aaral? Maliit pa yung isa. Yung bunso nag-aaral tas yung pangatlo nag-aaral. Yung sumunod sa akin hindi na po. Bakit? Tinamad na rin. Bakit daw siya tinaman? Hindi ko lang po alam sa So sa pag-aaral ninyo, diba, ito yung una kwento mo na ganun yung sitwasyon. Pag walang tawag, kasi yung papa at mama mo, on call. On call. Wow, sana all on call. Pag walang tatawag, walang trabaho. Okay. Ano yun? Through cellphone o messenger? Or Hindi, pinupuntahan lang po. pinupuntahan. Nakala ko on call. Hindi So po. pinupuntahan talaga dito. Pinupuntahan po. Okay. So pasensya ka na sa tanong ko minsan. Gusto kong yung bang point by point, Oh. Gusto kong detalyado, si mama at papa mo pinupuntahan dito kung may magpapatrabaho. Okay. So si mama mo, ano yung trabaho ulit? Housekeeping. Housekeeping. Ano yung housekeeping? Galinis ng Tagalinis ng bahay. Ano pala yung Kuya Wele, yung housekeeping? Yes, yung sa Bisaya tayo. Housekeeping sa English pala. Sa English. Housekeeping. Okay, tagalinis ng bahay. Si papa mo naman ay construction worker. Ano yung si papa mo? Ano ba yon yung with skill?
Ano ba yung Kuya Willie? Yung with skill, ano, pwedeng mason, Nagle-labor. labor. Hindi, Buntis, papa mo? Hindi. Ano yung labor? Di ba? Hindi, yung siya, tay, all around siya, tay. Oo. sa ano, Skilled siya sa mason, Oo. oo. skilled siya sa carpenter. Oo. Ano ang tawag doon, tay? All around. All around. Yes. So, pwede siyang tagalinis, pwede siyang karpintero, pwede siyang mason, pwede siyang labor. Pero ang pinagtatakaan ko, ano yung labor? Kasi, Yung pagbuntis eh. Yung ano ba tayo? Yung pion. Anong tawag doon? Yung parang uutusan. Ganon. Libaw ako yung mason, pakiabot nga, Kuya Willie, yung ano. Helper, tay. Helper naman yun. Helper. So, sisa na po kayo mga kalingap, mga kababayan dyan sa Mananon. Kasi, siyempre, unang pagkikita namin ni si, ano pangalan ulit? Rose Ann. Si Rose Ann ay natagpuan po natin dito sa, anong barangay ito? Barangay Markets. Barangay Market Site. Anong nakakasakop? Dunsol. Donsol po. Donsol, sir. Donsol. So yun nga, siyempre aalamin muna natin yung sitwasyon ng pamumuhay ninyo. Si papa mo ay construction worker bilang isang labor. So ang bahay ninyo, saan yung bahay ninyo? Ito ba or kasi may Ayan katabi? po. Ito pwede maitur mo kami sa inyong bahay. Tugtog si ma. Tulog. Nag- Tulog si mama. Hello, Nay. Nay, hello po. Hello, Nay. Kumusta po, Nay? Kumusta? Hindi nakakarinig si mama. Hindi nakakarinig. May amo man po. Nakakarinig. Ba't di siya nakakasagot? Nay, kumusta? Kumusta po ikaw? Ba't hindi siya nakakapagsalita? Hindi po. Hindi siya nakakapagsalita? Hindi po. Oo. So, ibig sabihin, Roseanne, si mama mo ay hindi nakakapagsalita. Ano yan? Pipi po. Pipi. Opo. Oo. So, paano pag nagtatrabaho siya? Paano pag nagtatrabaho siya? Sign language. Sign language. So, magmula nung ipinanganak ka, si mama mo ay hindi na talaga nakapagsalita. Pero si papa mo, okay naman. Hindi po. Parehas po sila pipi. Pareha silang pipi. Opo. Oo. Di nga. Opo. True. Si papa at mama mo, pareha silang pipi. Sa inyo magkakapatid, hindi sa nagtanong, no? Sana wag naman, mga kalingap. Tanong lang naman po to, no? Sa inyo magkakapatid, wala namang nagmana sa kanila. Wala po. So, lahat kayo nakakapagsalita. Opo. Okay. Pipi silang parehas, pero nakakarinig. Siya lang po. Si Papa hindi. Hindi si papa mo hindi nakakarinig. Hindi po. So, ito na nga pili ako makaupo. Hindi makaupo, makatayo. Kasi, yun nga, no? Dito tayo. Nay, okay lang, dito ako. Okay lang. Okay lang. So, ibig sabihin, pinanganak tayo ng mga magulang ninyo na sila ay pipi. Talaga. So, si papa mo, paano kayo nag-uusap? Sign. Opo, sign language lang. So, nasanay na kayo sa kanila. Siyempre, kasi magulang, di ba? So, nagulat ako dito, ha? Pipi. Ang papa at mama. Pero, ang pinakamaganda dito kasi, kahit ganun yung kanilang sitwasyon, naibibigay nila yung mga pangailangan ninyo. Kahit naisipin na kulang, pero ikaw, nag-aaral sa ngayon ng college. Yes. So yun nga, ano ba yung sitwasyon nyo dito? Hindi ba kayo, para sa'yo bilang isang panganay, hindi ka ba nahihirapan? Pwede po bang maikwento? Siguro maikwento ko na as a panganay mahirap talaga ang sitwasyon. Lalo na pasan mo talaga ang mga problema. Tapos as a panganay, syempre hindi madali pag nakaharanas ng mga problema, lalo na pag sa financial stable po, di ba? Tapos, syempre pag may mga problema, panganay pa din po talaga ang unang sumusolve ng mga problema.
Kasi unang-una, ikaw yung nakakarinig, nakakakita, nakakapagsalita. Unang-una, di ba? Sa pag-aaral mo, wala bang nagaganap na pambubuli, ganun? Baka pwedeng malaman namin. Dati, since ay nung elementary lang po ako nakakaranas and yung nung high school, nabully about sa parents ko na yun nga po yung pipi sila. Then, syempre as mahirap talagang syempre kinikip ko na lang sa sarili ko yung mga sinasabi ng ibang tao. Sabi ko, ano naman kung gano'n yung sitwasyon ng ating mga magulang, bigay naman yun ng Panginoon. Ang tanong dito, yung sitwasyon ng pamumuhay ninyo, yung hirap na pinagdaanan mo, baka pwedeng malaman din namin. Yung mga pinagdaanan namin na mahirap talaga is yung yung sa trabaho po, wala na po talaga, hindi nakakapagtrabaho sila papa nun. Kasi walang nagpupunta dito para hanapin sila na magtrabaho. Kaya sobrang hirap kasi kapag walang makain, nangungutang po sila mama sa labas sa kakilala po nila. Sa mga kamag-anak nila papa at mama mo, may nakakatulong ba sa inyo? Once a year lang po sila nakakapagtulong. Once a year. So talagang pagsusumikap ng papa mo, lalong-lalo na at kasamaan ng mama mo ang talagang nagpo-provide para sa inyong pang-araw-araw. Yes po. Ngayon, bilang isang college student, ano yung pangarap mo? Makapagtapos po, siyempre. At ano nga pala yung kurso mo? Electronics. So bilang electronics ang kurso mo, ano pa yung gusto mong another course na iniisip mo sana? Yung sa BFP po, Ano yun? Yung Bureau of Fire Protection. yung firewoman. Apo. Okay. So sa pag-aaral mo, okay naman yung pag-aaral mo sa ngayon? Hindi po. Oh, bakit? Baka pwedeng malaman namin. Kasi po, iniisip ko na po na talaga na mag-stop na po kasi para magtrabaho. Kasi sa pera po talaga kinakapos, hindi po kaya. So si papa mo sa ngayon, hindi pa rin araw-araw yung kanyang trabaho? Hindi po. Sinasan sa ngayon? Nasa Legazpi po. So hindi dito ang kanyang trabaho? Minsan dito po sa Dunsol, minsan sa ibang Sa ibang lugar? Apo. Oh. Ganun. So nagkakalayo kayo ng papa ninyo dahil Apo. sa kanyang pagsusumikap. Kahit nasabihin na siya ay pipi, pero talagang kahit sa malayo, kaya niyang pumunta at maghanap buhay para sa inyo. Opo. So, yun nga sabi mo, gusto mo na sana mag-stop Opo. sa pag-aaral kasi gusto mo magtrabaho. Ngayon, bilang isang nagpapatuloy ka sa iyong pag-aaral, bakit naiisipan mo na tumigil sa pag-aaral pero ngayon ay nakakapagpatuloy ka? Ano yung saan ka humuhugot, saan ka kumukuha ng lakas ng loob para ipagpatuloy at wag nang isipin na magtrabaho? Kumukuha po ako ng lakas na loob sa parents ko po. Iniisip ko po yung sitwasyon namin. Kaya sabi ko, itutuloy ko po ang pag-aaral kahit mahirap po. Very good. Very good, very good. So, yun nga, si mama mo sa ngayon ay medyo napuyat kasi nag-practice ng Zumba. Nay, nakakarinig mo siya. Nay, pasensya na po naabala yung tulog mo. Pasensya na po ha. Okay lang. Dadali namin sa Japan. Wow! Okay lang. Oh, okay lang. Dadalhin ka doon sa Japan. Hindi totoo yan. Doon na mag-aaral sa Japan. Okay lang. Naintindihan niya ka? Yes. Hindi. Hindi. Isayin mo sa abroad ka. Okay lang. Dalhin ka doon sa Canada. Dalawang beses na yan! Okay lang sa nanay. Na mahiwala ito para doon sa mag-aaral. Okay lang? Siyempre, iniisip ni mama mo yung iyong kinabukasan. So ngayon, may tanong lang ako sa iyo. May boyfriend?
Wala po. Oo. Di nga. Wala po. Bakit? Wala. Inisip ko po muna yung pag-aaral ko. Yun po muna ang inaano ko. So, ang focus mo ngayon ay ang iyong pag-aaral. Very good. Kasi bakit? Pag natapos mo yung iyong pag-aaral, magagawa mo yung gusto mo. Yes Pwede po. kang magtrabaho asa, yun nga, electronics. Yan ngayon ay magandang, isa sa maganda na kurso ng isang mag-aaral. Yes. Electronics, di ba? Ngayon, pag nakatapos ka na at may trabaho ka na, makakapag-focus ka muna sa pagtulong ng magulang mo. Kasi yun yung pinaka-importante. Opo. Na ika nga tumanaw, lumingon sa pinanggalingan. Kasi di ba, sabi mo nga, yung hirap na pinagdaanan ninyo, gusto mo na makapagtapos ng pag-aral para maahon kayo, may ahon sa kahirapan ng pamilya. Yeah. Very good yan. So, ilan pa yung nag-aaral mo na kapatid? 2? 3 po. 3. Bali 3 po kami. Yung isa. Bali 3 kayo. So, 4 kayo magkapatid, di ba? Opo. So, itong isang nag-aaral niyo, anong grade na? Anong grade yung nag-aaral na isang kapatid mo? 16 po. 16. Ano yun sa lalaki? Babae po. Yung nasa Tagig po. Ay, wala dito. Wala. Sana ako po, dapat ako po yung nandun. Mm-hmm. Kaso sabi ko hindi. Parang iniisip ko po yung sila mama kasi pag may humahanap po sa kanila na like yung sa PWD po na pinapapunta po sila. Mm-hmm. Ako yung kailangan kasi kapag nagsa-sign language po, di ba? So ikaw ngayon ang pinaka bibig nila. Opo. Oh, very good, very good, very good. Ikaw yung bibig nila, kung sino yung pupunta dito, ikaw yung nakikipag-coordinate at ikaw Opo. yung nagpapaintindi sa Opo. kanila. Okay. Gaano ba kamahal ang mga magulang? Sobra po. Very good. Yan yung pinakamagandang ginawa mo as panganay, ginagampanan mo yung pagiging isang anong tawag nun sa panganay, breadwinner ba yun? Opo, breadwinner. Yes, tama, very good. So ang kapatid mo nag-aaral doon sa Taguig. Opo. Sino naman ang paparal doon? Si Lola po. Lola nyo. Opo. So bakit nandoon ang lola nyo sa Taguig, sa Maynila? Doon po kasi napangasawa yung ano niya. Kaya doon po sila. Okay. Saan kaya sa Taguig? Hindi ko lang po alam. Basta sa Tagig Basta po. sa Taguig. Okay. So, ano ulit pangalan? Rosan. Opo. Ayun. So, Rosan, yun nga, napunta kami dito kasi may isang tao na naglapit kay Ate Jeneline. At yun nga, kasama namin si Kuya Willie Vlogs, no? Para malaman namin, o malaman ko rin kung ano ang sitwasyon ng pamumuhay ninyo dito, no? At salamat kasi paunlakan mo kami ng kwento ng inyong sitwasyon dito. So itong bahay na to sa inyo. Opo. Pero hindi ba dito inaabot ng baha? Inaabot po. Ayun lang. Kasi nasa gilid ng dagat. Mm-mm. So hanggang saan ang tubig dito pag umabot yung baha? Dito po. Nung yung sa Bagyong Christine po. Mm-mm. Inabot po dito yung ano. Yung tubig. Opo. So saan kayo? Nag-evacuate po sa school. Sa elementary. Ala, mahirap pala dito manirahan. Opo. Buti hindi kayo natatakot. Ikaw, hindi ka natatakot. Natatakot po. So dapat tama nga madala ka sa saan ba 'yon sa Japan. Hindi matubig din sa Japan. Sa Canada na lang kaya. Hindi matubig din sa Canada. Sa United States ayaw mo. So matanong ko lang bilang isang electronics yung nakuha mo na course. Ano pa yung pangarap mo maliban doon sa sinasabi ng firewoman? Ano ba yung gusto mong maabot pa? Halimbawa, sa social media, ano yung gusto mong ikaw sa social media? Anong gusto mong maging ikaw sa social media? Wala. Hindi ka ba nakapag-isip na maging artista ka? Makuha ka bilang isang, yung makikita ka talaga as in sa camera, gagawin kang kahit supporting actress, gano'n, hindi mo ba pinangarap yun? Hindi Hindi. So, simple lang pangarap mo. Opo. So ganito. So ito nga, nandito kami.
Hindi ko pwedeng i-upload tong video mo. Pwede po. Pwede. Akala ko hindi pwede kasi siyempre ayaw mo ay iniisip ko kasi ayaw mo makita ka sa social media, baka mamaya hindi mo papayagan na i-upload ito sa aking YouTube channel. Si mama mo payag naman kaya na may upload itong video niya. Stop lang. Okay. Ayun, okay daw. Si papa mo okay kaya doon? Opo. Nanonood ba si papa mo ng Ay, hindi. mga vlogs, Hindi po. gano'n? Hindi nanonood. So hindi siya nakakapag ng cellphone. Hindi po. Paano mo siya nakukontak o paano niyo nakukontak kasi pag sa malayo? Sa nagkukuha po sa kanya. Okay. So grabe pagsisikap ng papa mo para sa inyo. No? Opo. Very good. So ganun Rose Ann, kasi nasa time kami ng scouting, yung naghahanap ng mga pamilya na ganito sitwasyon ninyo. So sa ngayon ay i-upload ko yung itong video ninyo, pag-usap natin na to. Ngayon kung may mga makakapanood na para mabigyan ka ng tulong, lalong-lalo na sa pag-aaral mo, babalikan kita dito. Opo. No? Pero ako naman hindi nangangako. Sabi ko nga, bilang isang scouter dito, ay aantabayanan ko, kukumustahin, and then kung meron ako, na sarili kong kahit papaano magbibigay ako, no? Opo. At kung sakasakali man, pagpasitsyahan mo kung ano yung madadala ko dito, no? Opo. Kaya yun, maraming salamat sa pagpapaunlak ng kwento ninyo sa sitwasyon ninyo dito, lalong-lalo na itong mama at papa mo ay isang PP. Grabe, no? Pero nagsumikap para sa inyong magkakapatid. Opo. Okay? So, yun lang. Pinakaano dito, Rose Ann, pagpatuloy yung pag-aaral, ano man yung hirap na pinagdadaanan kasi nandiyan ka na sa tinatawag na stage 9 or stage 10. Pag nalagpasan mo yan, okay ka na, dun ka na makakapag-isip ng panibagong plano pagtapos ka na sa pag-aaral mo, no? Kasi yan yung pinaka-importante at yan yung pamana ng magulang na hindi kailanman mananakaw ninuman. Bagkus mapapagkinabangan ng isang kagaya mo. Kaya lagi kong ipinapayo nga sa mga scout ko na kagaya mo ay pagbutihin, pag-igihin, pagsikapan ang pag-aaral. Huwag intindihin ang hirap kasi talagang ganyan ang buhay. Yes. Kaya nga, tayo ay kaakibat na natin yung hirap. Pero dahil sa pagsusumikap natin, makakamit natin yung kaginawa. Okay? So, yun ang pinaka-the best. Huwag ka munang mag-boyfriend sa ngayon. Kasi ang boyfriend, sa gabal yan sa mga kagaya ninyo. Tama ako mali? Tama. Pero nakaranas ka na magka-boyfriend. Opo. So, anong naging epekto sa pag-aaral mo ng boyfriend mo? Sino ba yun? Baka pwede, huwag na. Hindi, joke lang. Yun nga, ano yung naging epekto? May side effect ba? Or okay Meron. lang? May side effect. Huwag ka na mag-boyfriend mo na. Tapusin mo muna yung pag-aaral, no? Yan. At yun nga, samantala kami muna yung magpapaalam. Pero sa siguro, babalikan kita dito. Babalikan ko kayo para makapagkwentuhan tayo muli, no? At kung ano man yung madadala ko dito, pagpasensyahan mo. Ngayon pa lang, ano? So, Rose Ann, ingat palagi kayo dito at yun nga, sa pag-aalaga mo sa mama at papa mo, sa ibang mga kapatid ko, ang ibang mga kapatid mo ay pinaka-maganda yan. Bilang isang panganay, breadwinner, dasal ko na maabot mo yung iyong pangarap, no? Yan. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng kwento sa inyong pamilya. Yan. So, yun mga kalingap, mga kababayan sa nakakapanood dito sa aking premiere, Maraming salamat po sa inyo. At ayun nga, maraming salamat po Kuya Bal Santos Matubang at Ida Vlogs Kalingap Rab. At sa lahat, Kisnil Channel, Maricel Mostera, Kumari Official, at sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating ginagawa dito sa lugar ng Donsol, Sorsogon. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga viewers po natin dyan, maraming salamat po sa inyong mga panonood. Maraming salamat and thank you. Bye-bye.